Oy, pag-usapan naman natin ngayon ang tatlong uri ng mindset. Nagkaroon ng eksperimento patungkol sa pulgas. Nilagay nito sa loob ng garapon at tinakpan. Ang ginawa ng pulgas ay talon ng talon. Ginawa nila, tinanggal nila ang takip, subalit ang pulgas ay talon pa rin ng talon. Pero meron na siyang kakayahang lumabas. Pero dahil na mindset na siya na may cover, ang takip, hindi na siya lumabas. Di ba ganun din tayo kung minsan kung ano ang nasa isip natin, yun na lang ang kaya natin. Alam natin, hindi natin kaya, kaya hindi na tayo gagawa ng paraan upang kayanin natin. Ganon din ang isang dambuhalang elepante na kung saan ay tinitrain ng isang maliit na tao na kaya niya namang patayin, pero hindi niya magawa. Dahil unang ginagawa ng trainer, ginugutom 2 hanggang 3 araw ang elepante. Pag wala na itong lakas, wala nang sigla, hirap na hirap at nanghihina na, darating ang trainer at papakainin siya. Para bang sinasabing, ako ang master mo, kaya dapat akong sundin mo. Ganon minsan tayong mga tao. Pag nahihirapan na tayo sa ginagawa natin, minsan kung ano yung dumating sa atin, kung sino, ginagawa na nating master o pinuno. Sila na nagkokontrol ng buhay natin. At hindi pa yon ang batang elepante, pag bata pa, tinatali ito at hindi makakawala. Hanggang sa lumaki, yung taling ginamit, ganun pa rin yung tali niya. At alam mo ba, dahil lumaki na siya, kayang-kaya niya ng pigtalin ang tali, pero hindi niya na dahil nasa isip na niya, hindi niya nakaya yung tali. At ang malupit pa huron, tinanggal na yung tali. At ang nangyari ho, nung tinanggal na yung tali, hindi umaalis yung elepante sa kanyang kinakatayuan. Dahil naisip niya, kahit anong gawin niya, hanggang dun lamang siya. Hindi ba tayo ay ganun minsan dahil sa influensya ng TV, pamilya, kaibigan, kapitbahay, paaralan o marami pang iba, may mga bagay na nahulma ang ating isipan kaya hindi na natin ginawa dahil napigilan na yung potential na kakayahan nating gawin. Katulad ho ng kwentong ito patungkol sa myth story about frog. Yung palakang bata ay talon ng talon. Ang sabi ng kanyang mga kapitbahay, kanyang mga kaibigan, anong ginagawa mo? Dahil sila ay nakulong sa malalim na balon at sa ibabaw ng balon ay napakagandang kapaligiran. Ang sabi ng palakang bata ay kokak, kokak, kokak. At dumating yung panahon, talon pa rin siya ng talon hanggang lumapit ang isang lolo. Ang sabi ng lolo, ay, iho, hindi mo kakayanin yan. Anong ginagawa mo? Henerasyon nang lumipas, pero walang nakalabas ng galon. Anong sagot ng palakang bata? Kokak-kokak. Hanggang dumating ang araw na develop ang kanyang muscle, tumaas ang kanyang talon at alas, nakalaya siya, nakatawid siya doon sa ibabaw ng balon. Nakita ito ng isang magsasaka at biglang nagtaka, anong ginawa mo? Paano kang nakakawala? Ang sagot ng palaka, kokak, kokak, kokak. Ituro mo yan sa mga kaibigan mo. Ang sagot ng palaka, kokak, kokak. Ang sabi ng magsasaka, bakit puro kokak, kokak ang sagot mo? Ang sagot ng palaka ay kokak, kokak. Yung pala, ang palakang ito ay isang bingi. Hindi nakakarinig. Ang nasasabi niya lang ay kokak, kokak, kokak. Minsan sa buhay natin, maraming tao hindi nagsasabi na hindi mo kaya yan, malit ka lang, wala kang pinag-aralan, mahirap ka lamang, ipinanganak kang ganyan, mamamatay kang ganyan. Ganon ang sinasabi sa atin. Pero kung minsan, kailangan nating maging bingi. Ikaw, pag ganon ang hamon sa iyo, mga sinasabi sa iyo, isa ka lamang maliit na tao at ang kalaban mo ay isang higanteng malagogat. Anong sagot mo? Kokak, kokak, kokak.